Siguro sa pinaka nakakatakot na kalamidad o natural disaster na pwedeng dumating sa atin, iyon ay ang lindol. Yun nga, gaya ng alam natin, hindi natin ito nalalaman kung kailan pwedeng dumating o mangyari. Ang pagdating man ng Panginoon sa pangalawang pagkakataon ay hindi natin nalalaman. Hindi ito sinabi kung kailan mangyayari. Pero kung ang bagay na ito ay nakakatakot sa iba, hindi ganito sa atin. Ito yung isang bagay na dapat magpanarinig. Iniimbitahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia muli sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 5. Ating teksto ay mula talatang 4 hanggang 11. 1 Thessalonians chapter 5 verses 4 to 11. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi, ng kadiliman man. Kaya huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayong manatiling handa at magpakatino. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibasay mga anak tayo ng araw, magpakatinoy tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at ang maging helmet at ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin upang tayo, maging gising o tulog man, ay mabuhay tayong kasama niya. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Ugnay nga sa oras o mga panahon ng araw ng Panginoon, sinabi sa atin na hindi na raw kailangang maisulat pa sa mga mananampalatayang ito dito sa Tesalonica. Binabanggit natin na kung paano hindi nila naunawaan ng mga mananampalataya dito sa Tesalonica ang mangyayari o kahihinatnan ng kanilang mga namatay na inilarawan dito ni Pablo ng mga natutulog, subalit hindi daw sa bagay na ito. Ibig sabihin, naunawaan nila ito ng lubos at ito ay inihalin tulad sa magnanakaw sa gabi. Malinaw yan sa mismo sinabi ni Pablo, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating gaya ng sa magnanakaw sa gabi. Ay muli gusto ipakita dyan na walang nakakaalam ng oras o sandaling iyon. Bagaman merong mga tanda, ang salita ng Diyos ay nagsasabi ng mga tanda ng muling pagparito ng Panginoong Hesus sa sulat ni Pablo mismo sa kanyang ikalawang sulat, sinabi doon ay darating muna yung anak ng kasalanan o yung or man of sin or man of lawlessness. Sa gospel, may binanggit doon na kapag ang ebanghelyo ay naipahayag na sa buong mundo, ay yun ang isang tanda na darating na ang ating Panginoong Hesus. Balit yung sakto na oras o sandali ay walang nakakaalam noon at ganon ang magnanakaw. Hindi sasabihin ng magnanakaw kung kailan siya darating. Hindi natin alam kung kailan siya aatake. At iyan mismo ang naging pagtuturo ng Panginoong Hesus kaugnay sa bagay na ito. Pero ang isang mapapansin nyo dito, kung papaano ang mga tao na inilarawan dito ni Pablo na mga nasa dilim, ang mas appropriate nga raw na gamitin ay sila ay mga anak ng kadiliman,
sila'y mabibigla o masusurpresa sa araw na iyon, gaya sa magnanakaw. Magugulat sila, wala silang kaidi-idiya, hindi tayo ganito. Muli, maalala nyo yung ating nakaraang mensahe na bigla daw pong dadating sa mga taong ito ang pagkawasak at iyon ay inihalintulad sa isang babae nagdadalang tao na malapit ng manganak. At sinabi doon na hindi sila makakatakas. Yung sinabi ni Pablo na hindi sila makakatakas ay pagbibigay ng diin. Pero hindi tayo ganito. Yun ay dahil hindi tayo sa kadiliman o hindi tayo mga anak ng kadiliman, kundi tayo ay mga anak ng liwanag. At ito ay napakagandang katiyakan para sa atin mga kapatid. Kaya sa pangalawang pagkakataon, ito ang aking mensahe. Ito yung mensahe natin nung nakaraang linggo. Subalit ito pa rin yung mensahe natin ngayong umaga. Dahil ang mga Kristiyano ay hindi sa kadiliman, sa halip mga anak ng liwanag, walang pagkabigla sa araw ng Panginoon. Dahil ang mga Kristiyano ay hindi sa kadiliman o hindi mga anak ng kadiliman, sa halip mga anak ng liwanag, walang pagkabigla sa araw ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin ito na wala tayong gagawin, na tayo ay magpapakakampante na lamang. Hindi. Katunayan, ipinakita dito na meron tayong dapat gawin. At noong isang linggo ay tiningnan natin ang dalawang bagay kaugnay dito. Una, hindi namumuhay katulad ng nasa kadiliman. Yan yung isang bagay na dapat nating gawin. Hindi namumuhay katulad ng nasa kadiliman. At pangalawang bagay ay namumuhay sa mga biyaya kay Hesukristo. Namumuhay sa mga biyaya kay Hesukristo. Pero hindi lamang ito ang gusto kong makita natin dito. At sa umagang ito ay dalawang bagay pa ang nais kong makita at tunghayan natin dito. Una, namumuhay ng may katiyakan sa kaligtasan. Namumuhay ng may katiyakan sa kaligtasan. At pangalawang bagay, namumuhay ng may pagpapalakasan sa isa't isa. Namumuhay ng may pagpapalakasan sa isa't isa. At mahalaga itong dalawang prinsipyong ito na maintindihan natin. Mga bagay na dapat nating gawin habang naghihintay sa araw ng Panginoon. Una, namumuhay ng may katiyakan sa kaligtasan. Sa ating nakaraang mensahe, nakita natin at sa kanina lamang binasa muli natin, ay sinabi sa atin na isuot daw natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Ito yung tinatawag na triad of Christian graces, at ang mga biyayang ito ay na kay Hesukristo. Yung mga biyayang binanggit dyan. At dapat nating i-appreciate, dapat nating i-practice kung anong meron tayo kay Hesukristo. Kung ano yung mga biyayang iyon. Gustong ipakita dito kung anong meron tayo kay Hesukristo. At anong meron tayo kay Hesukristo. Iyon ay ang kaligtasan. At yung kaligtasan na yun yung pag-asa na meron tayo, at muli yan ay na kay Hesukristo. Maalala nyo na ito yung isang problema na meron ang mga mananampalataya dito sa Thessalonica, kung paanong dapat silang lumago sa kanilang pananampalataya at pag-ibig, lalo na sa pag-asa. Katunayan, kahit sa ikalawang sulat ni Pablo, dito sa mga Thessalonica, ay ito pa rin ang kanilang problema. Ang usapin ng pag-asa o ang biyaya ng pag-asa. Nabanggit na natin sa nakaraan nating mensahe na sa ikalawang sulat ni Pablo, ipinakita doon na lumago sila sa biyaya ng pananampalataya at pag-ibig. Pero hindi sa pag-asa. Yan ang makakita nyo sa ikalawang Thessalonica, kabanata 1, talatang 3. So mapapansin nyo ang malaking problemang ito ng mga taga-Thessalonica sa bagay na ito, sa usapin ng pag-asa. At ito yung gustong tiyakin dito ni Pablo. Patungkol sa kanilang pag-asa, ang gustong sabihin dito ni Pablo, tiyak ito. At ito ay dahil kay Hesukristo. So sa halip na puot o paghahatol
pagtatamo ng kaligtasan ang naghihintay sa mga Kristiyano sa araw ng Panginoon. Alam natin na dahil tayo ay makasalanan, dapat ay puot o paghahatol ang naghihintay sa atin. Iyan ang katotohanan. At ito yung gusto kong makita ng bawat isa na naririto, ng mga kasama namin, ng mga bisita, mga mahal namin sa buhay. Huwag niyong isipin na nasa maayos kayong kalalagayan. Siguro sa mundong ito, nasa maayos kayong kalalagayan, pero sa katunayan o sa harapan ng Diyos, sa katatayuan nyo sa harap ng Diyos, hindi ganito ang inyong kalalagayan. Wala kayo sa maayos na kalalagayan. Katunayan ang sinabi sa Juan 3:36, nasa inyo na raw o nananatili na raw sa inyo ang puot ng Diyos. Bakit? Yun ay dahil sa hindi nyo pagsampalataya sa anak. Kay Jesucristo. Ang sinabi sa Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Ganito ang kalalagayan nyo, aming mga kaibigan. Mga mahal namin sa buhay na wala pa kay Jesucristo, ganito ang kalalagayan ninyo. Kaya ang apela ko sa inyo, minsan pa manampalataya kayo o sumunod kayo sa anak. Kay Jesucristo. Yun ay upang mawala kayo sa kalalagayan ng puot ng Diyos. Hindi nyo ba nakikita yung ganong kalalagayan? Pero para sa mga mananampalataya, hindi na ganito ang ating kalalagayan. Grabing katiyakan meron tayo sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Napakaganda na sinabi dito ni Pablo patungkol sa tatamuhin natin na kaligtasan. Ang sabi niya, iyon ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi daw tayo itinakda sa puot, sa halip ay sa pagtatamo ng kaligtasan, idinuksog niya. Iyon ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Ibig sabihin, hindi tayo ang gumawa o kumilos o nag-initiate ng ating kaligtasan. Kaya sinabi, through Jesus Christ. At hindi ba napakalaking katiyakan nun? Hindi ba napakagandang katiyakan nun para sa atin? Kung tayo ang gumawa ng ating kaligtasan, anong katiyakan nun? Kung tayo ang gumawa ng ating kaligtasan, walang katiyakan doon. Kaya muli, gusto kong tawagin ang pansin ng aming mga kasama ngayon. Wala kang magagawa sa iyong kaligtasan. Kailangan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay at iyon ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At para sa atin ng mga mananampalataya, katunayan ay hindi lamang sinabi dito ni Pablo na iyon ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sinabi pa ay na siya'y namatay dahil sa atin. Pansinin niyo yung pagkakaugnay-ugnay na yon. Tayo ay nasa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, idinugsong pa ni Pablo na namatay dahil sa atin. Grabing katiyakan ito, mga kapatid. Kung iisipin natin, bakit kailangan mamatay ni Jesucristo sa krus? Bakit kailangan mamatay ni Kristo para sa atin? Yun ay dahil lamang yun ang natatanging paraan para matubos tayo sa ating kasalanan. Nabanggit ko na dahil tayo ay makasalanan, ang puot o paghahatol ng Diyos ay nararapat sa atin. At para lamang humupa o mapawi ang puot na iyon ng Diyos, kailangan may magbayad o humalili sa atin. Yan ang dahilan kung bakit namatay si Jesucristo sa krus. Kung para lamang kay Jesucristo, hindi niya kailangang mamatay. Hindi niya kailangang magdusa sa krus. Pero dahil sa atin, ginawa niya yon.
ay mahigit 1 linggo na lamang at ipagdidiwang na naman ng marami ang tinatawag na mahal na araw or Holy Week. Bagaman hindi ito naunawaan ng marami, pero bakit kailangan dumako si Kristo sa lupa at magdusa sa krus? Muli yun ay dahil sa atin. Roma 5, talatang 6, sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Talatang 8 ng Roma 5, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At napakarami pang talata ang pwede nating tunghayan. Subalit yung 2 talatang yan ay sapat na para makita natin kung bakit namatay si Jesucristo, bakit nagdusa sa krus. At ang pinakadahilan nito, ayon kay Pablo, upang tayo man daw ay maging gising o tulog, ay mabuhay tayong kasama niya. Yan ang sinabi sa talatang 10 sa 2 bahagi. Nakita natin sa ating nakaraang mensahe na hindi naintindihan ng mga Kristiyano dito sa Thessalonica ang kahihinatnan ng kanilang mga namatay. Ipinakita nga doon na wala silang pinagkaiba o wala silang disadvantage sa mga nabubuhay na mga Kristiyano. Bakit walang disadvantage sa mga namatay na nilang mga kasama? Sapagkat makakapiling daw nilang lahat ang Panginoon. Mga nabubuhay at mga namatay na ng mga mananampalataya ay makakapiling ng Panginoon magpakailanman. At muli, ito yung sinabi dito ni Pablo. Yun ay dahil sa kung anong meron sila kay Jesucristo. At yun ay dahil sa kaligtasan na meron sila. At mahalaga na maunawaan nila ang mga bagay na ito. Siguro kung ikaw ay nasa gitna ng digmaan, gaya ng nararanasan ngayon sa Middle East, siguro kung hindi natin iniisip na o kahit dito tayo, siguro kung hindi natin iniisip na isang araw ay magwawakas o magtatapos din ang mga kaguluhang ito na nangyayari sa ating mundo dahil may mga epekto yan. Siguro panghihinaan tayo ng loob. Ay isipin nyo kung parang iisipin natin na wala tayong pag-asa sa hinaharap. Anong mangyayari sa atin? Panghihinaan tayo ng kalooban. Kung wala kang tinatanong na pag-asa, pero hindi ganitong ating kalalagayan, meron tayong katiyakan. Kay Jesucristo, meron tayong kaligtasan. Kaya ang hamon sa atin dito ay bilang naghihintay sa araw ng Panginoon, panghawakan mo ang kaligtasan na meron ka kay Jesucristo. Alam niyo, pinapakita dito na hindi sapat na mayroon lamang tayong kaligtasan kay Jesucristo. Ipinapakita dito na panghawakan mo, magkaroon ka ng katiyakan sa kaligtasang meron ka. Alam niyo, kung mayroong mga Kristiyano na sobra ang panghahawakan sa kaligtasan na meron sila kay Jesucristo, ito yung mga tao na overconfident sa kanilang kaligtasan. Ito yung mga tao, mga Kristiyano na ginawang lisensya ang kaligtasan sa kasalanan. Ito yung mga tao na naniniwala sa assurance of salvation. Totoo naman, pero ginawang lisensya sa kasalanan. Mali yun. Pero mali rin na hindi natin panghawakan. O hindi tayo magkaroon ng katiyakan sa ating kaligtasan. Meron din mga Kristiyano na puro pagdududa sa kanilang kaligtasan. Mali din yun. Alam nyo, kung hindi ka tiyak sa kaligtasan na meron ka kay Jesucristo, igugupo ka sa iyong karanasan sa mundong ito. Nabanggit ko nung 1 linggo ang kawalang katiyakan sa mundong ito. Ngayon, saan ka aasa sa walang katiyakang mundong ito? Kay Jesucristo.
sa kaligtasan na meron ka sa Kanya. Patunayan na sinabi nga dito, tayo ay makakasama niya at iyon ay magpakailanman at iyon yung sinasabi nating kalwalatian. Maraming katiyakan ito mga kapatid. Pamilyar tayo sa mga tinatawag na mga skeptics. Sinabing mga skeptics, ito yung mga tao na hindi naniniwala sa isang bagay gaya sa kaligtasan. Ito yung mga tao na panay pagdududa. Yan ang mga skeptics. Ay hindi tayo ganito. Tayo ay mayroong katiyakan, kaligtasan na kay Jesucristo. So ito yung unang bagay na mahalagang makita natin dito mga kapatid, namumuhay ng may katiyakan sa kaligtasan. Balit may pangalawang bagay pa na sa tingin ko'y napakahalaga rin na hindi ka nalimutan ni Pablo, namumuhay ng may pagpapalakasan sa isa't isa. Matapos sabihin ni Pablo ang mga bagay na meron sila kay Jesucristo at yun ay yung tatamuhin nilang kaligtasan sa araw ng Panginoon, sinabi niya, kaya nga pasiglahin ninyo ang isa't isa. Pareho ito sa sinabi sa Kabanata 4, talatang 18. Muli kung maalala nyo lamang yung issue doon sa chapter 4, verse 13 to 18, hindi nila naunawaan ang kahihinatnan ng kanilang mga matay. At dahil doon ay nagkaroon sila ng kalungkutan na hindi nararapat. Kalungkutan katulad ng sa mga walang pag-asa. Pero ipinakita doon ni Pablo na walang disadvantage sa kanila. Sila kasama ng mga nabubuhay ay makakasama o makakapiling ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. At muli, ito yung sinabi dito ni Pablo. So anong gusto sabihin dito ni Pablo? Dahil sa kaligtasan na tatamuhin ng mga Kristiyano sa araw ng Panginoon, ang bawat isa ay inaasahan na magpalakasan. Ay, sinabi ni Pablo, kaya nga't magpalakasan kayo sa isa't isa o mag-aliwan kayo sa isa't isa. Mga kapatid, ito yung isang bagay na pwede nating gawin habang naghihintay sa araw ng Panginoon. Ipinapakita dito na meron tayong mga kabigatan na pwedeng maranasan sa buhay Kristiyano habang naghihintay sa araw ng Panginoon. At ang isang sagot or antidote sa ganung kalalagayan ay ang pagpapalakasan ng mga mananampalataya. Ang pagpapalakasan ng magkakapatid, ang pagpapalakasan ng bawat miyembro ng iglesia. Mga kapatid, ito yung isang bagay na hindi natin pwedeng alisin sa bawat isa. Yan ang dahilan kung bakit idiniin ni Pablo, inulit niya, kaya nga magpalakasan kayo, mag-aliwan kayo sa usapin ng mga namatay, ay mag-condolence kayo sa isa't isa, sapagkat ito ang naghihintay sa inyo. Ipinapakita dito na kailangan ng bawat Kristiyano ang bawat isa. Walang pwedeng magsabi dito na hindi niya kailangan ng kanyang kapatid. Ang hindi pangangailangan sa kapatid o kung sinasabi mo hindi ko kailangan ang aking kapatid, iyon ay kayabangan. Parang gusto niyang sabihin, kayang-kaya ko ang aking sarili. Parang gusto kong sabihin, kayang-kaya ko ang lahat ng bagay. Walang pinagkaiba yan na kung minsan ay yung pagpapalakasan, walang pinagkaiba sa kung minsan kailangan natin ng tatapik sa ating balikat. At yan yung katotohanan sa buhay Kristiyano. Totoo na kung minsan ay ikaw ang tinatapik or minsan ikaw yung tumatapik sa iyong kapatid. Tinatapik mo ang kanyang balikat, subalit may mga panahon din at mga pagkakataon na kailangan ikaw rin ang tinatapik ng iyong kapatid. Yan ang realidad sa buhay Kristiyano.
Patunayan, sinabi pa dito ni Pablo na magpatibayan sa isa't isa. Magkaiba yung magpalakasan sa magpatibayan. Ipinapakita naman dito yung pagtutulungan na lumago ang bawat isa sa kanyang pananampalataya to become mature. Yan ang sinabi sa Efeso 4, talatang 13. Habang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. So mapapansin yung layunin or goal sa buhay Kristiyano. At yun ay lumago sa kanyang pananampalataya, lumago sa pagkakakilala kay Jesucristo, at para mangyari yon, kailangan mo ang iyong kapatid. Para mangyari yon, kailangan natin ang bawat isa. Ipinapakita dito yung tungkulin ng bawat isa. Ibig sabihin, hindi tayo nabubuhay sa ating mga sarili lamang. Unang Korinto 14, talatang 4, ang nagsasalita ng ibang wika ay pinatitibay ang sarili, ngunit ang nagsasalita ng propesiya ay pinapatibay ang iglesia. Talatang 17, sapagkat maaaring ikaw ay nagpapasalamat ng mabuti, subalit ang iba ay hindi napapatibay. So mapapansin niyo yung tungkulin ng bawat isa para sa kanyang paglago. Patunayan ay sinabi dito ni Pablo, kaagad-agad ay isinunod niya na ito daw ang kanilang ginagawa. Sinabi ni Pablo, magpalakasan kayo sa isa't isa, magpatibayan kayo sa isa't isa na inyong ginagawa. Sa kasalukuyan, ginagawa nyo na to. Ano ibig sabihin na ginagawa nyo na to? Narito nadyan na kayo. Yan yung dapat umiral sa iglesia. Sa loob ng iglesia. At napakaganda ng ganung larawan. Nagpapalakasan, nagpapatibayan. Nakakakita tayo ng mga rally or mga protesta. At ano yung makikita nyo sa mga pulis? Ano yung ginagawa ng mga pulis? Nagbabarikada yan, nagbabarricade yan. At kung minsan, itong mga pulis na to, yung kanilang mismo mga sarili, ang ginagawa nilang barikada or barricade. Ano ginagawa nila? Nagsasama-sama, nagdidikit-dikit. Sa anong layunin? Para kapag may dumagsa na mga rallyista, ay matibay sila. Bagaman nabubuwag sila kung minsan, subalit ang layunin kung bakit sila nagsasama-sama, nagdidikit-dikit, ay para maging matibay sila, para malakas sila. Ang hamon sa atin ay habang naghihintay sa araw ng Panginoon na merong kabigatan o hamon, matutong magpalakasan at magpatibayan ng mga Kristiyano. Ang mga magkakapatid. Ang isang mapapansin nyo sa iglesia, walang iglesia na iisa ang bilang ng miyembro. Wala kayong makikitang ganyang iglesia. Wala kayong maririnig na sasabihin ng isang Kristiyano na siya'y isang iglesia. Walang ganon. Bagaman pwedeng araw maging iglesia ang 2 o 3 bilang, pero yung isa ay hindi. Ipinapakita dyan na hindi tayo po pwedeng makatayong mag-isa bilang isang Kristiyano. Kailangan mo ang iyong kapatid. Ito ay nagpapakita din na dapat ay nagiging kalakasan o nagiging ikatitibay ka ng iyong kapatid. Ano yung negative nito? Hindi po pwedeng ikaw ang nagiging kahinaan o discouragement ng iyong kapatid.
Sa kabila na meron tayong kahinaan, katunayan tayo ay mga makasalanan, pero hindi yung dahilan o pangangatwiran para maging kahinaan ka ng loob. Hindi yun pangangatwiran para maging discouragement ka ng iba, ng iyong kapatid. Ang isang kapatid ay inaasahan na maging na magtaas. Ang isang kapatid ay inaasahan na mag-uplift sa kanyang kapatid sa panahon ng kanyang pagkakalugmok. Sa panahon na marahil meron siyang kabigatan, yun ang inaasahan sa isang kapatid. Pinapakita din dito na ikaw ang inaasahan na maging kasangkapan sa ikatitibay o ikalalago ng pananampalataya ng iyong kapatid. Hindi yung ikaw pa ang nagiging sanhi para lalong maging mahina sa pananampalataya ang iyong kapatid. Hindi pa yung ikaw ang nagiging sanhi para hindi siya lumago sa pagkakakilala kay Hesukristo. Mga kapatid, meron tayong mabigat na tungkulin sa bawat isa. Sana ay maintindihan natin ang bagay na ito. Isa marahil sa hindi mapagdududahan na dumaan sa maraming kabigatan sa buhay, pananampalataya o sa ministeryo, yun ay walang iba kundi si John Calvin. Subalit ang maganda kay John Calvin, meron siyang Tudor visa, ang kanyang disipulo. At ayon na rin mismo kay John Calvin, sinabi niya patungkol kay Tudor visa, he loves me more than a brother. Yan ang sinasabi niya. At hindi lang yun, sinabi niya, he honors me more than a father. At napakahalaga noon sa loob ng iglesia na merong isang kapatid na mamahal sa kanya. Nagpapalakas o nagpapatibay sa kanyang kapatid. At ito yung pinaka-diwa ng himno na ating aawitin bilang tugon na pinamagatang okay sayang makita o kaaya-ayang makita. Sinabi sa ikalawang saknong, sama-samang pinapasan ang mga kabigatan, sa dusa at kasiyahan, may pagdadamayan. Awitin natin bilang tugon, okay sayang makita. Wakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakila namin Diyos, aming mabuting Ama, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo minsan pa sa mga oras na to na kami ay nakatunghay sa iyong salita. Nagpapasalamat kami sa katiyakan ng kaligtasan na meron kami sa aming Panginoong Hesukristo. At tunay na ito'y kamangha-mangha sa aming paningin. Kami, Panginoon, ng mga makasalanan ay hindi karapat-dapat sa iyong awa, sa halik kami karapat-dapat sa iyong puot. Balit salamat sa ginawa ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa pag-aalay niya ng kanyang buhay sa amin. Salamat sa namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa amin, Panginoon, para sa aming katubusan. At tunay na ito ay magpatibay ng aming mga puso, ng aming pananampalataya, sapagkat dahil dito ikaw ay aming makakapiling sa iyong muling pagparito. At nawa, Panginoon, ang pag-asang ito, ang katiyakan na ito, ang magpatibay ng aming pananampalataya sa walang katiyakang mundong ito. Tunay, Panginoon, na ang mga nangyayari sa mundo ay pwedeng magpahina ng aming kalooban, subalit salamat
sa mga biyaya na meron kami sa aming Panginoong Hesukristo. At naway minsan pa kaming napalakas na alalahanan ng iyong salita at nawang gaya rin ng naging hamon ni Pablo sa mga mananampalataya sa Tesalonica dahil sa kaligtasan na aming tatamuhin ay kami ay magpalakasan at magpatibayan sa isa't isa. Panginoon, naway tulungan niyo kami na makita namin ang aming tungkulin sa aming kapatid. Nawa, O Diyos, ay tunay na kami maging kalakasan sa panahon ng mga kabigatan ng aming kapatid, maging kasangkapan para sa ikatitibay, kalalago ng pananampalataya ng aming kapatid. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na patuloy na nangungusap at nagpapaalala sa amin. Ay nagpupuri kami at nawa ikaw rin ang kumilos sa mga puso ng mga kasama namin ngayong umaga, aming mga kaibigan, ang aming mga mahal sa buhay. O Diyos, naway makita nila ang kanilang pangangailangan sa Panginoong Hesukristo. Nawa ay makita nila ang kalunos-lunos nilang kalalagayan. Kung wala sila kay Hesukristo, wala silang pag-asa na tinatanaw sa kanyang muling pagparito. Kaya Panginoon, mahabag ka sa kanila. Nawa ay dumating din sa kanila ang kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa mga oras na to. Tunay na pinupuri ka namin. At ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.